dito ang Smart Omega. Sabi, sige, Midnight, sige, Burrito, sige, Leo. Pupunaan natin ngayon ng crowd control. Dami ngayon nilang crowd control. Sabi nyo kasi. Sabi nyo kasi, lima yan, pre, ha? Kaso may Grok, men. Yun nga lang, eh. Yun lang ang nakikita kong problema, no? Siguro, may isang entry yung Smart Omega na masaya. Sila, yung lapu-lapu ni James, ayan, sakit sa ulo niya. Aga, pre, 30 Sobrang- seconds pa lang, napaplinker na kaagad. Sobrang sakit sa ulo niyan. Losing matchup yan for Super Yoshi. Hindi pa niya nakuha yung isang minion, ha? Yeah. It's a disaster for... Kahit na walang kill, tawag doon technical knockout. Kasi napauwi mo na maaga, tapos kinuha mo pa yung flicker. Oo. Yung mga pro player nga, sinasabi nila, parang considered as skill na yun, eh, kapag gano'n, eh. Oo. Maliliit na yung buhay, hinahayaan na, napapaflicker na. Kahit may minions, hindi pa rin malapitan ni Haji. Oh, hindi siya makadikit. Alam niya walang flicker. Wala siyang pantakas dito, eh. Yeah. Ang isa pang dadagdagan ko yung problema no, ng Smart Omega. Alam ko nagpapatok-patok na yung problema nila, pero mas lalong malaking problema nila ngayon sa Turtle. Kasi yung Grok pa lang, men. Unang tanong dyan, paano mo lalabanan yung Grok? Oo, no. Kailangan i-bypass ng Cho. Ang problema, pag bypass ng Cho, where's the damage coming from? Kasi ang next target ng Grok, pag lumusot yung Cho, asan yung YSS? No. Tsaka pag lugi ang Onyx Philippines, kunyari, naramdaman nila lugi sila, may chance mag-reset, eh. Reset lang yung pag-update, di ba? So, daming option dito ng Onyx Philippines habang itong si King Kong, numanakaw lamang ng mga objektiba dito sa Omega. Ayan, nakatawid na nga ang dalawa nating junglers. I think, Chumepi ng isang small camp rin. Si Ryzen sa may itaas. And gold lane. Oh, Kelra makakuha dito ng gold crab. Speaking of gold, Midnight, na-solve ko na kung sino ang highest GPM as per our stat specialist si Bok. Stats by the book. Oh, stat by the Bok. Oh, Heb, ang currently highest GPM, Mayaman. 989. Mayaman kasi yan. Siya ang richest BPI rich guy. So, Mayaman talaga yan. Hindi na niya pwede sabihin na wala siyang pera, ha? Hindi talaga. O yan na, sisimula na ata ang unang pag-go ng laban. Super Yoshi ay si Silip-Silip. Ang hirap na to, men. Nung pinaplasha natin lang si Super Wala na Mountain Shocker. Wala na, hindi na makakalapit si Ryzen at isusuko na muna ng bagong barangay ang unang pag-go ng laban ito. At dahil dyan, pwede pa yatang pumuntes. May retry mo. May retry pa si King Kong. Yung orange ang gusto niya. Pupunta niyo yung orange pre. Sigma rotation. Alam ni Ryzen actually, nakita niya natatawid. Pero si Lensky nagkakabak na. Green muna, yan. Tunugan ata. Classic jungle approach. Green Andun muna. yung, Don't Go Home King. Pero nakuha pa rin naman actually ni Ryzen yung una at saka ikalawang beetle doon. Yeah, kaso ang problema dito, ano yung ginagawa ni King Kong? Even though di siya nakakuha, pwersado yung Omega na mag-react dito sa spot na to. Pinapatagal nila yung farm ni Ryzen. Payapa yung farm ni King Kong. Even though si Kelra kanina na-freezan nung Ruby, ngayon, laki ng bawi niya. Ang tawag doon pre, opportunity cost. Hindi siya totoong gold, pero the fact na hindi nakakuha yung gold ng kalaban at ikaw nakakuha pa rin, plus pa rin yun. First item pre, Thunder Strike. Sobrang tapang ni men. Sobrang tapang ni Kelra. Kaya Alam niya niya eh. naka-purify kasi siya. So, walang boots-boots. Wait lang, oy, 1v1 wait lang. Final slash na nagamit para i-clear na mabilis yung mga minions. Pero Ryzen na finally nakakuha ng first blood. Pero hindi nila nakita, men, may ginawang masama si King Kong. Nagganon na naman, nagnakaw na naman. Nagawa na naman, pre. Ang medyo malas lang si Ryota kanina, yung final slash niya. Pero kung may cannon sana, nadadasyan. Kaso binirata ng Torre. So nawala namatay. yung vengeance niya. Okay, so ngayon, pinipilit ni Super Yoshi na hawakan na rin yung river, which is yun yung medyo kulang sa kanila nung game number 1. At least kahit papano ay may escape mechanism, may Shulpo, may Jeet Kundo. Pero ito na naman si Brusco, naghahanap ng magiging target, nagugulo na naman kasi may number dun sa purple eh. Pero ito yung tanong ha, kung may mahuli silang sisipain, mapapatay ba? Wala. Mahirap. Kailangan super layered na kasama si Nets. Tapos may Eternal Guard mura dito kaya Haji. Most especially if Lancer itong uhuli nila. Kasi yung Grok pag nahuli mo yan, may mali kay Brusco. Ayan, wait lang ha. Ayan, nagugulo Pag- na naman si Prince. Pag nahuli mo si Brusco, una sa lahat may mali sa kanya. Pangalawa, nasan si Prince. Ayan o, tinan mo. Tamang check lang si Brucio dito. Tapos si Super Prince, pinila lantern lang din kung sino yung makikita niyang hero dito. Sisimulan na atang hawakan. Recruit si Light eh. James, pupasok dito, Mountain Shocker, may barko. Ayan na, nasipa na nga rin, pero mauna atang mamamatay! Ito si Super Yoshi ngayon, napaalam na rin ito si Ryota. Nagsata rin ang target si Ryzen. Nakuha na rin, the same with Haji. Kelra with the double. Kailangan nila mo yun ni Netsky. Nakuha nila yung pagong kasama pa nung ulo ng tatlong miyembro ng Omega. 3 for 1, ang laking panalo nito para sa Onyx PH. Nahuli doon, mitay tayo ba si Ryzen nasa wrong side of the fight? Yeah, pagka-dash in niya, nakasalubong niya yung mga bala ng Ranger. Tinmaan siya ng random na Thorn Rose. Ayaw magpagong ni King Kong for some reason. Inuna niya yung crab, inuna niya yung wave. Pero
by the way, maganda yung sipa ni Super Yoshi. Kaso, again, ang laking problema nung may Grok at Zushin sa unahan. Nahuli nila si Ryota so wala yung final slash. Kaso, they had to commit everything. And yung tectonic charge sa likuran, ayun, pagka-dash in ni Ryzen, nasa maling lugar yung YSS. Uli, alam mo, sobrang, medyo nalito na nga rin ako. Akala ko nga, nakuha pa nila yung pagong doon. Ito, kakakuha lang ng pagong. At si King Kong ang nakasecure second turtle para sa kupunan ng Super Family. Pero hindi ko rin masisi si Ryzen. Oo, i-criticize ko yung positioning niya. Pero wala rin siya pupuntahan eh. Wala rin eh. Pagka tectonic charge, wala ka namang ibang pupuntahan kundi gamitin yung traceless mo kahit saan direction, naabutan ka ng rampart. So might as well mag-contribute ka ng damage. Oh, baka makapatay ka pa ng isa. Oo, kaso ang problema, again, tinamaan siya ng random na bala mula kay Kelra. Ligaw na bala mula sa gold standard. Mahapdi na yan. Kung nakita nga natin, hindi nga nagsapatos kanina yan eh. Nakakuha na siya dito. Ayun, meron na siya sapatos. Rapid Boots! Rotational speed. Gila! Crazy Rapid Boots. Gila Rapid Boots! Nagsasama-sama din dito ang Smart Omega. Ngayon, tinan mo naman, grabe yung Bruce Yan. pampabruso ni Bruce dito. Itong ginagawa ni Kelra, men, homage to sa Netski Season 10. Ang kauna-una ang gold laner bumili ng Rapid Boots. Basically, tinetelegraph niya na wala akong paki sa inyo unless gusto kong lumaban. Oo. Basically, push, galaw, laban. Push, clear, ikot, laban, Skypiercer. Push, clear, ikot, laban, Skypiercer. Ganun lang ang storya ng Onyx. Ito yung pinaka-selfish na Granger. Oo. May ako nga pala, no, kasi kung maalala natin, power spike ng Granger, Skypiercer, Yeah. okay na eh. Hindi niya naman kailangan ng top boots eh. Kasi hindi naman siya maaabot ni Haji. Hindi siya dapat maabot. Hindi ka dapat. Tsaka, meron siyang super fam. Nandyan si Brusco. Nandyan si Super Friends. Kung mag-protectodo si Kelra dito from Onyx Philippines. And ang gusto lang niyang naman gawin is makaalis siya ng lane. Yun, si Nesky ata magiging target. Nagamit din yung I'm offended, pero wala magiging follow-up para sa Smart Omega. Super Yoshi nag-aabang. Nasisipahin, pero kasi Ang yung hirap. bato eh. Ang hirap Nakita siya nung bato dun sa Ang hirap damuhan eh. mag-chow, men. Mapapagod si Super Yoshi niya kakasipa. Impressive din yung man-to-man defense ni Brusco. Alam niya na kailangan niya lang bantayin yung isa. Ayun, may dawa ka, no? Kasi hindi entrado yung iba. Pre, ganito lang ang perspective ni Brusco. Nasaan yung chow? Pagkita niya na yung chow, nasan si Ryzen? Ganyan lang. Simple lang. Actually, yung pangatlo, nasan si Kelra? Kasi kailangan niya dito si Kelra. Oo, puprotektahan. Pero sabi naman yan, hindi naman si Ryota. Oo. Pwede naman siya ang puprotekta. Ngayon, nag-aantay na magiging target. lagi sila magkatabi, oh. Tectonic charge available pa. Ngayon, nagamit ng Bravest Fighter at walang makalapit Kelra? sa Smart Omega. Okay. Andun yung mga bala mula dito kay Kelra, pero atras muli ang bagong barangay. Napaka-passive nila maglaro, bro eh. Kasi kailangan nila, wala naman silang chance Oo. na lumaban. Wala silang chance. Wow! Pwede nila. Tectonic charge na nagamit. Pero sabi na dito, sige, tori mo na sa may bandang gita. James ay aatras na rin. Wala silang choice talaga dito. Kundi antayin lang yung atake ng Onyx eh. Tinesing ka lang ni Brusco, kanina pa niya hindi napipindot eh. Yung tectonic charge. Oo. Wala kasi nangyayari. May ult pala ako. Oo, kumbaga si King Kong kanina pa kuha ng objective. Si Kelra, pinagpapatay yung mga tao sa unahan. And kita mo yung aggression ni Kelra. Binabaril niya si Super Yoshi. Kasi alam niya, walang flicker si Nets and ang layo din nung pwesto ng Ruby. So walang huli. Ayan, kita rin natin sa Infinix Handcam actually mula sa Sigma Jungler. Ganyan pala mag-dance yun. Three finger. Huli ka. Si King Kong. Ganon kung gusto niyong gumaling mag-lance. Tapang ni Kelra, men. Pag alam niya, may... Aray! Oy! Aray, ang sexy. Pre, ang problema doon, na-force ka agad yung flicker eh. Yun o. Lang, ilalaban ba nila? Men, nakakapagod yan kay Super Yoshi. Ang sakit na ng paa niyan. Kanina pa nga, dumadash-dash eh. Shun po, Jin Kondo, pre. Ganda na ng cardio niya. Oo. Kumbaga, pag nasukat mo yung lakad mo, pre. 200 calories na yan, men. 21K. Half marathon. Pang takbuhan sa umaga at gabi. Kota na. Hirap na ito. Ayan na, takbuhan ata. Okay, Kasi kung sila yung nagamit. Ready ata sila, pero huliin si Super Prince. Ako ginamit lang kagad yung beacon. Medyo taliwa. Stun. Yung sipa niya doon. Pero sabi na, sige, unahin na kagad natin Super Yoshi. -1 at si Kelra. Ang nakuha na, pero di pa tatapos ang bakbakan. Kasi si Haji ay nabanatan din ng Onyx PH. Kung sila yung gagamitin. Tatlo ang nakadepensa para sa Onyx. Sa Smart Omega rather. Si Kelra at ang buong kumula ng Super Fam. Nag-aabang lang. Papasok na dito si James. Yung aura ay sumabog, pero yung Lord ay available na at pwede na nilang pwestohan to. Two things. Yung Smart Omega, mali yung angulo nila. Medyo malayo yung
chinase nila para mag-conceal play. Second is, merong 6K gold lead yung Onyx. Sobrang laking firepower disparity. Ilan yan? Mga 3 item ata yung advantage dito ng Onyx. Pero di naman si Brusco, pre, pinagtutulong-tulungan, tapos recall na lang. Wala Ang isinasagot niya dito sa 2 miyembro ng Omega na kumakaltok sa kanya. Hinihintay pa yung 10-10 para ang labas ng Lord 10-41. Oo, ang tagal niyan. Kasi kukontrol nila yung tri-waves, kukunin nila yung jungle creeps ng Smart Omega. Pagpasok ng Lord, baka 8,000 na yung lamang ng Onyx Philippines. Pang lane setup perfectly, giving them time. Brusco! Ay pa rin si Brusco dito, men. 3 ultimates na ang ginamit. Ultimate ni James, ni Ryzen at ni Haji, pero buhay pa rin itong si Brusco. Actually, 4 yung ginamit. Ay, si ng Smart Netsky pa? Omega. Oo, nag-ulti rin si my. Netsky. Hirap nito, oh my goodness. Pero hindi rin nag-flicker si Brusco. So, ang sagot niya sa lahat yung tech charge lang. Oo. Tek, oo. Kasi Super Fits, hindi rin nag-purify. Sinaran niya yung barko ng parang super talaga. And yun yung malungkot yung attempt ng Omega kanina, yung ginamit lahat, nag-puri lang, tapos nag-Crimson Beacon. Oo. Parang for Smart Omega, kahit sinong hulihin nila, ganun yung ending eh. Feeling ko dapat ang hulihin na lang nila si Ryota eh. Kasi si Ryota walang takas eh. Oo. Basically, pag nahulihan, yun na yun eh. Yun na, wait. Sige, gagamitin din. Brusco ay nag-aabang. Pero siya, wala pa naman siya tectonic charge dito, pero may Yoshi? final slash. Yoshi, nag-aabang din ng timing, pero nakita na siya ni Brusco. Basag yung oras sa gitna. Putata sila sa may bandang itaas. Lord ay kasama pa Wow! rin. Tectonic charge with a flicker. Papasok na dito ang pamilya. Ngayon si James. Pinuntahan na rin sa bandang likod ni Skera, pero mabibigpet. Kailan papanan ng buhay ni Kailan din makubuhay. Baba, hindi na. At si Super Yoshi na ng kill. Yung Lord ay buhay pa rin nandun sa may bandang gitna. Pero ilang miyembro pa ang natitira sa Smart Omega. Si James ay mamamatay din with an phantom execution. 4 members pa ng Onyx ang buhay. That's it. Kailangan na That's upunin it. ni Super Yoshi. Same with Haji. At inaantay at tinititigan na lang ng Super Family. Natapusin ang laban na to. 2-0 sweep para sa Super Fam.